Maaksyon ang naging sitwasyon sa Senado kahapon. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang kinukumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalabas na ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Humingi tayo ng opinyon mula sa isang eksperto. Makakausap po natin si dating FEU Institute of Law na si Dean Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po and welcome back sa Arangkada Balita, Attorney. Magandang gabi sa iyo, Ninya at Jack. Attorney Mel, wala na raw si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. Una, ano po ang reaksyon nyo dyan? Well, bakit nawala? Dalawa lang ang ano dyan. Dalawa lang ang posibilidad dyan. It was a design or incompetence ng mga tao doon. Sapagkat flawless ang pag-alis. Madaling araw, walang nakahalata, walang komosyon, wala. Lumabas, nakaalis. So ano yon? Was it really a design, orchestrated, planado na? O incompetence ng mga gwardiya doon? So yun ang mga katanungan na dapat sagutin rin. Number one. Number two, naghain ulit sila ng motion. Kung hindi ako nagkakamali, sa ating Korte Suprema para mag-issue ulit ng TRO. Pero meron tayong rule na ang isang taong lumayag, flight, is a sign of guilt. So kung iyan ang ating rule, hihina na naman ang kanyang motion for a TRO. Baka hindi kaaktuhan ng Korte Suprema yan. At alam mo, Jack at Ninyang, nakita natin kagabi, lahat ng sakit ng isang sistema, lahat ng sakit ng isang sistema. Bakit? Di ba? Kasi, mantakin nyo naman, accountability was viewed as an attack on the process. Number two, right and wrong was below loyalty. And number three, yung tradition na so-called ng Senado, wineponize para gawing sanctuary ang Senado sa isang sinacharge ng krimen against humanity. Saan ka naman nakakita niyan? So kaya yun ang sinasabi ko, lahat ng kapangitan ay nakita natin kagabi. So, yan ang dapat imbestigahan nila. And attorney, no, di ba alam nga natin, pinasasagot pa, binibigyan pa ng 72 hours si Senator De La Rosa na Supreme Court, di ba? Pero yun nga, bakit hindi na lang hinintay kaya, di ba? Sabi ni Senator De La Rosa, gagawin niya lahat ng mga legal remedies pa. Pero biglang ang gagawin lang pala niya ay ganyan, tatakas pa. Tama po, attorney. I mean, ba't hindi na lang inintay yung 72 hours? Hindi, Jack. Sapagkat kung tapat sila sa kanilang petisyon sa Korte Suprema, so, mag-aano na sila. They will look upon the Supreme Court and submit to its jurisdiction. Alam na natin na handyan na siya. Actually, hindi na siya dati, nung pumunta siya sa Senado, hindi na siya fugitive noon. Nakikita na siya ng madla. Pumasok na siya. The whole world is kitang-kita na siya. At nawala ulit. Nahandito, nawala, nahandito, nawala. Ewan ko naman, baka ang Korte Suprema sabihin dapat mag-issue tayo ng TRO. Sa ganyan mga pagkakataon, sabi nga ng Korte Suprema sa isang kaso, fugitives from justice loses standing to seek relief. A flight is an admission of guilt. At saka tama yung sinasabi mo, Jack nandiyan na, bakit pa umalis? Hintayin na lang sana ang proseso ng korte. 3 days ang respondent, 3 days sila para sumagot. Anim na araw. At saka isa pa, tandaan natin, hindi nag-issue ng TRO. Ano ibig sabihin nun? Initially, ang Korte Suprema, walang nakitang pressing, urgent situation. Number 2, walang irreparable injury doon sa nagpetisyon. Number 3, it did not see enough argument and reason to issue an order restraining the normal functioning of the executive in apprehending ang suspect, di ba? So walang nakita ang Korte Suprema. Dapat signal na yon. Signal na yon. Kaya nga, kung titingnan natin ang kabuuan, pumapasok sa kaisipan natin, so yung nangyari kagabi, contrive ba yun?
para magkaroon sila ng reason. Kasi kagabi nagkaroon ng gusot. Ewan natin kung orchestrated o totoo. At ngayon nag-file sila ng petition invoking yung nangyari kagabi. Bilis ano? Talagang so there you are. Yan ang sitwasyon natin ngayon. Sana tama ka. Sana inintay na lang. Opo. At Attorney Mel, dahil nga tumakas itong si Senator Bato sa ilalim ng sinasabi nilang protective custody ng Senate, sino ang dapat managot dito? Meron bang liability or legal liability ang Senate leadership o itong Sergeant at Arms ng Senado? Unang-una, let us look at the root of the problem. Yung so-called Senate protective custody, wala yan sa konstitusyon, wala yan sa batas. Sinasabi nilang ika nga ay tradisyon lang yan, pero ang tradisyon, hindi niyan natatalo yung ating konstitusyon. So therefore, ano ang legal basis ng pagkakanlong nila kay Bato? Madaling sagutin. Wala. Di ba? So, bakit nahandoon? So, therefore, meron tayong batas. Yung Presidential Decree 1829, yung obstruction of justice natin. Sino mang tao knowingly and willfully obstruct, impede, frustrate, and delayed apprehension of a suspect ay mananagot sa batas na ang kaparusahan ay aabot ng, I think, 6 years. So ayan, titignan, susuriin naman. Hindi ko naman sinasabing meron silang pananagutan, pero bordering on that already. So isa iyan sa dapat imbestigahan. Di ba? Imbestigahan. Kasi alam mo, nakita natin ang talagang ang sakit ng sistema, yung the sickness of a system talaga, parang it mirrors a feudal mentality na ikaw ay magkakaroon ng hustisya hindi dahil sa iyong innocence, kundi sa pag-associate mo sa mga makapangyarihan. Nakakabuisit, di ba? Sorry, di ba? Kung ikaw ay normal na tao at nakikita mo yan sa TV, the powerful protecting the powerful. Di ba mga senador pa yan? Eh, anong maiisip mo? Rig yan. Rig. Di ba? So, yun lang ang mga perception sa mga tao, di ba, Jack? Ninya, minsan nakaka-disappointed, di ba? Yes. Nako, disappoint is an understatement. Pero maraming salamat, Attorney Mel Santamaria. Maraming salamat, Jack, Ninya, sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.